Saksihan ngayong gabi, Rizal, Laguna, Cavite, mananating GCQ with heightened restrictions. Hanggang katapusan ng Hunyo, NCR at Bulacan, GCQ with some restrictions naman. Pinaikling curfew sa Metro Manila simula mamayang hating gabi. Kaya mga negosyo, masahaba na rin ang operasyon. Lungsod ng San Juan, sisimula na ang bakunahan sa A5 category o may hirap simula bukas. Bakuna ng Pfizer at Moderna hinihinga ng pag-aproba sa Amerika para maipagbenta na rin sa merkado. Igan, GCQ pa rin ang NCR Plus mula June 16 hanggang June 30. Yan po ang inanunsyo ni Pangulong Duterte sa Talk to the People ngayong gabi. GCQ with some restriction ay patutupad sa Metro Manila at Bulacan. GCQ with heightened restrictions naman sa Rizal, Laguna at Cavite. Hindi pa malinaw kung anong pinagkaiba ng dalawa. GCQ rin sa Baguio City, Kalinga, Mountain Province, Abra, Benguet, Isabela, Nueva Vizcaya, Quirino, Batangas, Quezon Province. Maging sa Iligan City, Davao del Norte, General Santos City, Sultan Kudarat, Sarangani, Cotabato, South Cotabato, Danao del Sur at Cotabato City. MECQ naman sa City of Santiago at Cagayan, sa Apayao, Ifugao, Bataan, Lucena City, Puerto Princesa, Naga City, Iloilo City, Iloilo at pati na rin sa Negros Oriental, Zamboanga City, Zamboanga Sibugay, Zamboanga del Sur, Zamboanga del Norte, Cagayan de Oro City, Davao City, pati na rin sa Butuan City, Agusan del Sur, Dinagat Islands at Surigao del Sur. MGCQ naman ang iba pang bahagi ng bansa. Hahaba ng operasyon ng ilang establishmento ngayong iikli ang curfew sa Metro Manila. Ang problema, darami naman ang mga lalabas na tao sa kalsada. Saksi live, si May Bermudez. May? Igan, Pia, wala ng isang oras ay magsisimula na ang shortened curfew dito sa Metro Manila. Nagdesisyon na ang mga mayor sa Metro Manila. Simula June 15, iikli na ang curfew na iiral sa Metro Manila. Inadjust na ng Metro Manila mayors ang curfew sa Metro Manila. Hindi na po 10 o'clock, magiging 12 o'clock to 4 o'clock na po ang curfew. Paliwanag ng DTI, bahagi ang pagbabagong ito sa planong unti-unting pagluluwag sa mga industriya. Yung extension lang ng opening hours nila will allow additional maybe 1 or 2 more turnovers. Yung sabihin, yung palit ng tao at more customers at of course mas malaking kita para sa mga workers dun sa mga establishmento na yon. That means that they can close around 10, 10:30. Ang hanggang 2 oras na dagdag na bukas ang mga establishmento, malaking tulong sa muling pagbuhay ng ekonomiya at pagdagdag sa mga trabaho. Ang ilang oras na extension na dulot ng shortened curfew, malaking bagay na raw para makabawi kahit papano ang ilang negosyo. Dadagdag din yung sales kasi sa ngayon sobrang hina, ang laki ng nawawalang benta. Kung noon nagbebenta kami, less hassle sa mga taong yung mga office time nila hanggang 12. Makakagalaw ng maayos yung mga workers dahil mas mahaba na yung time na makakalabas, makakadiskarte ng pangkain, kinabukasan. Sa akin, malaking bagay din yung na-adjust yung pag kunwari, ganito, bili ang pagkain. Pero si Ryan na may-ari ng isang kainan, pinag-aaralan pa kung mag-extend siya ng operating hours. Siyempre yung travel ng aming mga staff. Tapos kasi yung workload kasi namin, morning pa lang meron na. Tapos hanggang dinner. Tapos ang mga late deliveries po kasi namin, 9 PM lang. Opo. So after that po, wala na rin po kaming... Pero we'll try. Samantala, naghahanda na rin ang Metro Manila Mayor sa ipatutupad na bagong curfew hours. At live mula rito sa Quezon City, ako si May Bermudez, ang inyong saksi. Bago pa man i-anunsyo ang bagong quarantine classifications, may 6,000 bagong COVID cases ang naitala. Sinusubukan mang magluwag sa ilang negosyo, hindi pa rin daw pwede magpabaya sa protocol. Saksi si June Veneracion.
Sa tabi ng palaisdaan, natunto ng mga pulis ang iligal na tupada sa Hagonoy, Bulacan. Bawal ang sabungan sa ilalim ng GCQ with heightened restrictions. Ano mga arestado na tumanging magbigay ng pahayag. Ang problema dyan, siyempre nag-uumpukan yung mga tao, dyan nakukuha yung hawa-hawaan. Yan ang iniiwasan natin. Ilang beses nang pakiusap ng gobyerno, sumunod sa protocol at umiwas sa siksikan. Binanggit din ito ng Malacanang ng tanungin tungkol sa siksikan ng mga pasahero sa EDSA Bus Carousel nitong Biyernes. Bukod sa apela natin sa taong bayan at sila po talaga ang may susi kung ano magiging kinabukasan natin, siguro po hihingi natin sa DOTR na damihan pa yung ating mga marshals, lalong-lalo dyan sa EDSA Carousel, para masiguro po ang distancing. No? Pero kung sa mga pasahero maghihigpit, hindi raw ba dapat na pati sa mga nagpapatupad maghigpit din? Ipinunto yan ng commuter na si Alex, di niya tunay na pangalan, na sinita sa checkpoint ng QCPD Station 16 sa Quirino Highway Extension. Pinababa raw sa bus ang kanyang pinsan dahil walang face shield. Sumunod si Alex. Ang kaso, sumabit at naiwan sa bus ang face shield niya sa pagmamadali. Nasita tuloy siya dahil walang face shield. Okay. Tinitikitan niyo po kami kasi wala kami face shield. Pero po yung nagtitiket, hindi naka-face shield. Ang galing. Yung ordinansa na gusto nila na tuparin namin na dapat naka-face shield kayo, pag nasa biyahe kayo, that is something na I know. Bakit? Kasi biyahero po ako. Hindi ko lang matanggap na silang naninita. Hindi sila naka-face shield. At tinatawanan pa nila kami. Sa huli, winarningan lang at hindi na tiniketan si Alex. Ayon sa team leader ng mga pulis, hindi exempted ang mga pulis sa pag-face shield. Kung mayroon mang violation ng aming kasamaan, we will not tolerate, we will conduct investigations. Tuloy dapat ang pag-iingat lalo't mahigit 6,000 ang new COVID cases sa buong bansa. Pinakamababa ito sa loob ng 5 araw. Pero 10 lab ang di nakapagsumite ng datos. Sa datos ng DOH kahapon, halos 1,700 na mga bagong kaso galing sa NCR+. Ibig sabihin, 23% o isa sa bawat 5 bagong kaso galing sa NCR+. Gayunman, malaki na ang ibinaba ng porsyento ng mga kasong galing sa NCR+, ayon sa Octa Research. Yung NCR Plus, no, March 29 to April 4, 94% ng cases, tapos yung hospitals natin, nasa safe level, below 50%. In fact, below 40% nga yating hospital utilization natin. Pero sa datos din ng DOH kahapon, top 2 at 3 ang Laguna at Cavite sa mga lugar na may pinakamaraming new cases sa bansa. Kaya bago pa man i-anunsyo ang quarantine status ng NCR Plus ngayong gabi, ayon sa Malacanang, malabong mag-MGCQ ito sa June 16. Tingin din ng Octa Research, dapat maging maingat sa pagluluwag. Lalo't iniiwasang mauwi ang pagbubukas ng ekonomiya sa panibagong surge. Yung MGCQ, sa ngayon parang hindi pa tayo handa. Kung gusto nila medyo on the conservative side, mag-retain na lang yung quarantine classification. Hindi na lang natin luluwagan. Very unpredictable. At ang mga ginawa natin nung nakaraang mga linggo at buwan is talagang naghahanda tayo for a potential surge. Pero ayon sa Octa Research, pwede naman magluwag sa mga negosyo dahil may nakalatag na guidelines para maiwasan ang hawahan. Ganyan ang posibleng mangyari kapag ordinary GCQ na sa NCR+. It may not be the same GCQ as before, but certainly there is a bit of opening where we can, again, safely. Kaya we will just have to specify ano po ang mga operating capacity per sector, which as you know, we're really watching closely. Kabilang sa mga pinapayagan ng magbukas ay ang mga gym, pero dapat may safety seal mula sa DTI. Pero dahil may proseso pa sa pagkuha ng safety seal, hihilingin ng DTI sa IATF na payagan muna ang mga gym na mag-operate kahit 20% capacity. Kapag may safety seal na, 30%. Isa sa malaking pagbabago na mangyayari sa muling pagbubukas ng gym na ito ay magkakaroon na ng time limit ang kada customer. 1.5 oras lang sila papayagan gumamit ng mga gym equipment at manatili dito sa loob para mabigyan naman ng pagkakataon ang iba pang customer. Kung pinasara kami, medyo talagang hirap yung buhay, no? Kasi tuloy-tuloy ang renta, tuloy-tuloy din ang paglilinis ng gym. Sana this time tuloy-tuloy din naman yung pag-operate ng mga gyms namin. Ako si Jun Veneracion, ang inyo saksi. Sa labas ng Metro Manila, may mga lugar na mabilis ang pagdami ng mga kaso ng COVID-19 gaya sa Dumaguete City na most serious concern
Ayon sa Octa Research, rekomendasyon ng grupo gumawa ng bubble para maprotektahan ang mga border. Saksi, si Joseph Moro. Bata, matanda, pamilya, magkakaibigan enjoy sa weekend getaway sa Baguio City. Ang ilan sa mga turista galing sa NCR Plus. Pero kung may mga fulfilled na sa kanilang travel goals, merong matagal-tagal ang ipinila sa triage area. Doon pa lang sa registration, online, ang bagal ng network, di ba? So yung signal, hindi ka agad kami makapasok. We need to go back to kasi nga hindi pa yung naka-in yung namin, yung booking namin. That's too hassle for us. Sana raw madagdagan ang mga nagsuswab o nagpoproseso ng antigen testing. Ayon sa City Mayor's Office, hanggang 3,000 ang pinapayagang magparehistro kada araw. Pinakamataas nga nitong Sabado na umabot sa 2,861 pero mahigit 700 lamang daw ang dumating. May mahigit 600 active cases pa sa Baguio. Sa Cagayan Province naman, mahigit 1,000 pa ang pinagagaling. Ang medyo nakakatakot po dito is yung mga death namin from 2 to 3 per month. Ngayon umaabot po sa mga 4 up to 5 deaths per day. So parang sa isang buwan ngayon nakaka 100 plus for the past 3 months. Ayon sa Cagayan Provincial Health Officer, sa mahigit 15,000 total cases sa probinsya, ang mahigit 12,000 cases ay naitala sa nakalipas lamang na 3 buwan. Hindi pa malinaw kung may kinalaman ito sa mga na-detect na UK at South Africa variant sa Cagayan. Noong February, bumaba po ng 317. But came the Resolution 101 of National IATF wherein medyo nagluwag po tayo sa ating mga protocols just to balance our economy. Tumaas, unti-unti nang tumaas. Mula March 2020 hanggang March 2, 2021, we had only 2,542 cases, wherein meron din kaming 39 deaths. From March 3 up to yesterday, June 2013, nadagdagan po ito ng 12,533. At we had also a 301 deaths. So makita po natin yung mabilis na pagdami ng kaso natin. Mungkahi ng Octa Research magkaroon ng mga bubble gaya ng NCR Plus sa mga probinsyang may matataas na kaso ng COVID. We really need to re-examine our border controls for local travels. Kasi whatever we have right now, it may not be working kasi the virus is spreading all over the country. Ang itinuturing ng Octa na nasa most serious concern ay ang Dumaguete City. Sa pag-aaral nila sa datos ng DOH, 129% ang itinaas na mga kaso sa Dumaguete sa loob lamang ng isang linggo. Sa NCR, nung peak ng surge, 40 out of 100,000 were getting infected. Sa India, it's 40 upwards. It's a daily attack rate, so every day, 70 out of 100,000 are getting COVID. At pagdating sa ICU beds, 84% na itong okupado. As of June 13, halos 500 ang active cases sa lungsod. Rekomendasyon ng Provincial IATF sa Dumaguete City LGU, i-granular lockdown ng mga barangay na may pinakamataas na kaso. Gayun din ang inirekomenda sa mga bayan ng Amlan, Sibulan, Bacong at Valencia na itinuturing na high risk. I want fast vaccination in Negros Oriental. So I am appealing to the national government to approve our letter passed by the national IATF to fast track the vaccine. We have a storage facility for the vaccine. Itinuturing namang area of concern ng Octa Research ang Iloilo City kung saan puno na ang mga ospital at malapit na ring mapuno ang mga quarantine facility. Kaya ang ilang pasyenteng nasa waitlist sa mga ospital sa hotel muna dinadala. Sa kabila ng mataas pa ring COVID cases sa lungsod, imbes na pagpapalawig ng MECQ, hinihiling ng LGU na ibaba na sila sa GCQ para makabangon ng kanilang ekonomiya na lubha na raw apektado. Bukod sa Iloilo, areas of concern din ng Butuan, Tacloban at Polomolok sa South Cotabato. Nagpatupad na sa Polomolok ng No Movement Sunday kung saan bawal lumabas ang non-essential workers.
Sa Magpet, Cotabato, uupo munang caretaker ng bayan ng kanilang Municipal Local Government Operation Officer. Kailangan kasing mag-isolate ng lahat ng elected officials ng Magpet, kabilang na ang kanilang mayor na COVID positive. Lahat po ng kayang ibigay ng national government in terms of support, kasama na po dyan ang mga dagdag na bakuna, ibinibigay po natin. Kasama na rin po ng iba't iba pang mga kailangan nila para labanan itong current surge. Sa ngayon, pinapayagan ang pagbiyahe sa mga tourist spots sa mga probinsyang nasa GCQ at MGCQ areas. Pwede pong mag-require ang ating mga LGU ng dagdag na restrictions. The situation could get worse. And we understand that the tourism industry has been hard hit by the pandemic. Once we have the vaccines in quantity, definitely we can open up yung tourism natin. Ako si Joseph Morong, ang inyong saksi. Posibleng maibenta sa merkado ang ilang COVID vaccine kapag nabigyan na ng full approval na ini-apply na ng dalawang manufacturer nito sa Amerika. Malaking tulong yan dahil pinapalawig na rin ang bakunahan sa iba pang kategorya. Saksi si Lay Alves. Blockbuster ang pila sa mga vaccination sites sa iba't ibang panig ng Metro Manila, mula Marikina hanggang Pasay. Marami ang naghintay ngayong araw para mabakunahan. Kabilang sa mga pumila si Rosita. Naliwanagan na kami na para sa aming pamilya. At kailangan din natin para makalabas tayo. Hindi tayo makakausog pag hindi tayo sumunod. Sa San Juan, kung saan na-detect noong nakaraang taon ang unang kaso ng local transmission, sisimulan na bukas ang bakunahan sa A5 Priority Group o yung may hirap. Magdala lang ng valid ID, Certificate of Indigency at confirmatory text na ikaw ay babakunahan. Hassle talaga po sa tao yun, yung nangangailangan ng trabaho. Kung anong meron sa tao, yun ang dapat, yun na lang nila. 82 active cases ang naitala sa San Juan as of June 13. Ang pagbabakuna sa may hirap, tina-target na ring simula ng national government. Vaccines have been deployed beginning the weekend. Importante na ang mga Pfizer vaccines, dahil nga medyo delicate ang handling nito, ito ay pinapadala sa mga LGUs at sa mga probinsya na may proven capability to handle the vaccine. Ang COVID vaccines na tanging gobyerno ang may access, posible na rin bang maging available sa merkado sa mga susunod na buwan? Sa ngayon kasi, hindi ito pwedeng ibenta sa ilalim ng Emergency Use Authorization. Pero sa Amerika, nag-apply na ang Pfizer-BioNTech at Moderna ng full approval ng bakuna para maibenta. Mas marami na raw silang datos na nagpapatunay na ligtas at mabisa ang mga bakuna nila. At pag nag-grant yung tinatawag na full registration or Certificate of Product Registration, that means that the product can be sold commercially. Maaari na siya talagang ibenta openly sa mga merkado, sa ibig sabihin sa mga butika, sa mga ospital at sa mga clinics. Kapag naaprubahan yan, pwede na rin silang mag-apply ng kaparehas na permit sa ibang bansa. Pero ang kagandahan nito, nag-a-apply for CPR kasi natapos na yung trials. Ibig sabihin, fully made na yung bakuna. And that is really of benefit to all of those individuals, tayo lahat sa populasyon and globally, dahil nakakita na tayo ng finished product ng isang bakuna. Pag ang mga company nakakakuha na ng CPR or ng full marketing authorization, bumibilis na rin at dumadami ang kanilang manufacturing at saka production. Kaya pag ganoon, nakakapag-supply na sila ng mas mabilis at saka ng mas marami sa mga iba-ibang mga bansa. Supply na pinaka-problema pa rin, kaya ang fully vaccinated sa Pilipinas, nasa 2% pa lang ng target na 70 million o 70% ng populasyon ng bansa. Ang limiting factor dito, yung supply talaga. Kasi ang supply natin hindi consistent. Depende sa dumadating. Dumadating lang mga 500,000, 1 million. Kaya matagal talaga maubos yan. We do not dispute the percentage. And we never claimed na malaki na yung percentage. Basta yung actual numbers ngayon ay almost 7 million na or in excess of 7 million, and that makes us the second highest number of doses administered in ASEAN. Suportado yan ng datos mula sa Our World in Data. Pilipinas din ang pangalawa sa dami ng nakatanggap na ng kahit isang dose ng bakuna, kasunod ng Indonesia. Pero kung pag-uusapan ang bahagi ng buong populasyon ng bansa na nabakunahan ng kahit isang dose, pang-8 ang Pilipinas sa Southeast Asian countries. Singapore ang nangunguna.
It's just two ways of looking at the numbers. One is absolute numbers, and we remain second. There is no deception. And another is a percentage number which depends on your population. Ako si Lay Alves, ang inyong saksi. Isang babaeng COVID-19 positive ang ginahasa umano sa loob ng isang isolation facility sa Legazpi, Albay. Ayon sa investigasyon, nagkaroon ng inuman sa loob ng isolation facility. Ginahasa raw ang biktima sa loob ng palikuran ng lalaking kapwa niya naka-quarantine at positibo sa virus. Agad na aresto ang suspect na sinampahan na ng reklamo. Pinaiimbestigahan na rin ng lokal na pamahalaan ang isolation facility dahil sa umano'y kakulangan sa seguridad. Inimbestigahan na ng Department of Education kung sino ang nagsulat ng module na pinamahagi sa ilang paaralan sa Pampanga. Ang module may kasamang salita na mahalay ang kahulugan. Saksi si Cedric Castillo. Sa pagdinig kanina ng House Committee on Public Accounts, isa na namang sablay sa learning module ng Department of Education ang naungkat. Sa pagbibigay kahulugan kasi sa module sa salitang aswang, may kasamang salitang hindi kaaya-aya. Ang mga ito ay pinapaniwalaan na may mga pakpak at sila raw ay gising kong gabi para maghanap ng mga o maaaswang. Kinumpirma ng DepEd na galing ito sa grade 10 module na ipinamahagi sa ilang paaralan sa Pampanga. Ginawaan na po yan ng Irana. Naglabas po ang superintendent ng instruction na mali yung nilalaman ng learning activity sheet na ito. Hindi po talaga ito katanggap-tanggap, wala pong duda yan. Hindi ko maiisip kung anong excuse ang pwedeng ibigay po dito. Ayaw naman po namin magbigay ng mga salita rito na parang nagbibigay kami ng excuse. Ang mali po ay mali. Ayon sa DepEd, dumaan sa kilatis ng division level ng kagawaran ang naturang module. Kaya tanong ng ilang mababatas, paano ito nakalusot? Was this material vetted in the school level only? Was this used only by a particular teacher? In which case the vetting would be in the school level only? Or was this used already by the whole division? And if it was used by the whole division, ano pong nangyari? Bakit sa dami ng titingin, hindi man lang nasilip ito? Equivalent ng quiz, sa loob ng school lang po yung vetting ng gagamiting learning resource. Maliban po kung nagdesisyon ang division office na ang mga equivalent ng quizzes natin ay division-wide yung gagamitin nilang mga materials. In spite of all our best efforts, may mga nakakalusot po. Ang iba naman po talaga, sa ibang mga cases po, doon sa nabanggit ko kanina mga datos, ang iba po, hindi pa siya fully authorized, pero may nakita ni teacher yung parang current draft, reproduce na at Pebrero ngayong taon nang ipapull out ng DepEd ang mga naturang module. Iniimbestigahan na raw ng kagawaran kung sino ang nagsulat nito at kung bakit napabayaan itong mailathala. Hahanapin po natin ito, the person who wrote this is clearly in bad faith, Mr. Chair. Hindi po nakakatawa kung nagpapatawa siya. Dati nang sinabi ng DepEd na may mga learning material na hindi na nakakakyat sa central office nito para maaprubahan. Sa tala ng DepEd, umabot na sa 155 errors ang nadiskubre sa mga learning material. Ako si Cedric Castillo, ang inyong saksi. Babaeng pinatay at sinemento sa Quezon City at sanggol na siningwing palad sa sunog sa Camarines Sur. Narito na ang mabilis na sulyap sa iba pang mga balita. 4 na buwang gulang na sanggol na lalaki. Patay matapos masunog ang kanilang bahay sa Ocampo, Camarines Sur. Hindi agad narespondihan ang sunog dahil sa gitna ng palaya nakatira ang mag-anak. Sugatan ang ina ng bata at kanyang kapatid. Ayon sa investigasyon, napabayaan kandila ang dahilan ng sunog. Bangkay ng lalaki, natagpuan ng Philippine Coast Guard malapit sa nasunog na cargo vessel ni MV Titan sa Ilog Pasig. Hindi na halos makilala ang sunog na katawan ng lalaki, pero kumbinsido ang pamilya ni Juan Edmond Palangka na sa kanya ang katawan. Sinisisi ng kanyang asawa ang may-ari ng barko. Sinusubukan pa ng GMA News na makuha ang panig ng may-ari ng MV Titan. 19 sakay ng isang wooden hull vessel na rescue ng Philippine Navy Sulu at Basilan. Ayon sa Naval Forces Western Mindanao, nag-engine trouble ang MLC Glory dahil sa lakas ng alon. Pinasok din daw ng tubig ang barkong papunta sana sa South Ubian. Arisol Abduraman, ang inyong saksi. Agan-iga ng mga balitang ating sinaksihan, nabangan niyo pa rin ang ating bonus shot.
Ako naman Arnold Glavio, ito ang inyong Liga ng Katotohanan. 25 taon na ang naghahatid ng balita. Susunod na ang Stories of Hope. Ako po si PR Kanghel, hanggang bukas para sa Pilipino. Sama-sama tayong magiging Saksi! Lost, I was lost till you loved me. Now I'm found, now I'm found, now I'm found. Yeah, you took me to a place, it was safe, it was sound.